Nita Berna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotline. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Punog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bone. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno
ang namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Kuya Angel po siya ang Lapamonas nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po siya ang Lapamonas nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone, pag-usapan natin ang longest-running European Film Festival in the country na Cine Europa. Kasama ang European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro. Mahalaga para sa akin na makita ng pelikula sa Tagalog din, very much dominated by social media content which is short, which is quick, etc. There is still good room to do things in the classic way. A Filipino worker who decides to move to Cyprus. The title of the movie is Maricel. I would say biyahe sa kultura, something like that. And the best part of it is that it's also free, right? Definitely so. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas ang oras. Alas 10:09 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig, nanonood dito sa nag-iisang programang Mahal ng Bayan. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRA. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Naman! Tita Gorgie! At syempre pa, Gorgie, tawagin na natin the one and only. Sige, tawagin mo na. The Queen of Queens. Tawagin mo na. Pinakamaganda. Tawagin mo na. Akit. Tito Louie. Sana yung totoo lang, ha? Alejandro from USA. Kibalita. Tito Louie. Yes. Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabati sino magandang umaga, good afternoon, na imbagabigat yung asam amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Hi, Tito Louie! Yes. Sayaw-sayaw, galaw-galaw, para wag! Bakit ganun? Si Tito Louie, bakit ganun siya? Oo, ganun talaga siya. Ganun yung social magsayaw. Ano siya? Napaka-demure. Yung social kunwari, talaga. Demure pa demure. Diba? Ay, tignan mo, white na white ang suot niya. Parang may laman yung statement mong yan, ha? Hindi pa nag-uumpisa dahil inaaway mo na ako. Tita Morley, ang ganda-ganda ng intro, pero ikaw, wagin mo na.
Tawagin mo na. Ganyan ba pag-welcome sa isang senior na mas matanda sa'yo? Di ba? Palibhasa, maganda ka ngayon. Ay, parang hindi ko naman gustong sabihin mo yun, Tito Louie. Parang ayoko namang maniwala doon sa sinasabi mo porke maganda ka ngayon. Tito Louie. Once in a while, gumaganda naman siya. At tinan mo ng itsura. Medyo maganda siya. Pero alam mo kung makapanlait ng mas matanda sa kanya, walang respeto? Sa bagay. Naniniwala nga ako dyan. Palitan na ang bagong leader na yan. Pasensya na po, Tito Louie. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Tito Louie. Sabay, clap, galaw lang yan. Alam mo, hindi bagay yung acting. Napakaham. Kabonada. Yung self-pity, tsaka. Yung acting niya, Tito Louie, acting pa yung 1960. Ano yung acting, di ba uso ngayon? May uso ngayon sa social media. Yung limang emotion, isang linya lang. Oo. Ang unang emotion, supportive. Pakita mo 'yon. Sumunod, sarcastic. Yes. Sumunod, ano pa nga yung isa pang nila, yung kanilang mga emotion na pinapakita. Tapos ano pa yun eh. Marami siya eh. 5 siya eh. Supportive. Tapos, ano pa siya? Kaya mo yan! Disappointed, yung isa. Una, supportive. Ulit na naman. Tapos, pangalawa, disappointed. Pangatlo, sarcastic. Pang-apat, flirty. Pang-lima, very depressed or very sad. Pero isang linya lang. Isang linya lang ang bibitawan mo. Mag-isip kayo ng linya. Yung isang linya lang. Isang line ng... Ayoko! Lahat-lahat na yon. Ayoko ano? One word lang, di ba? Isang linya pwedeng ayoko na. Di ba parang gano'n? Pwedeng ayoko na. Pwede linya. Ayoko na linya ha, ayoko na. Paano mo i-express ang acting ng ang linyang ayoko na very supportive? Supportive na, hindi ko maano eh. Alam ko lang, best supporting actress. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Best supportive actress. Hindi, na lang, showbiz talk, ganun na. Di ba? Showbiz talk, ganun na. Supportive ha, na linya ha. Dapat ang expression mo, very supportive ka ha. Showbiz talk, ganun na. Ganon, supportive. Ay, maganda. Ka. Maganda yung acting mo. Ikaw, paano mo yung acting? Showbiz talk, ganun na. Showbiz talk, ganun na. Supportive na yan? Yes. Ikaw, Tito Louie, paano? Hoy. Walang hoy. Showbiz talk, ganun na. Walang hoy. Showbiz talk, ganun na lang. Yun lang ang linya. Showbiz talk, ganun na. Supportive. Naintindihan mo? Okay. Pangalawang emotion, disappointed. Alam mo yung disappointed? Alam mo yon? Disappointing lang ang alam ko. Disappointed. Okay. Showbiz talk, ganun na disappointed. Ako. Showbiz talk, ganun na. Ayoko ng ganyan. Disappointed. Tito Louie. Showbiz talk, ganun na? Ay, pwede. Ikaw. Gorgie na? Alam mo, ang corny mo. Alam mo. Wala kang kwentang kausap. Showbiz talk, ganun na disappointed. Paano mo i-acting? Hindi naman po ako artista. Talagang ayaw. Ako! Palibhasa, hamunada eh. So, sarcastic. Alam mo, sarcastic. Ano na naman yan? Parang... Showbiz talk, ganun na? Ayun. Di ba ang galing-galing ni Tito Louie ha? Alam mo kasi training ng Regal yan eh.
O ikaw, showbiz talk ganun na sarcastic? Showbiz talk gunner na? Parang pare-pareho lang ang acting niya. Walang magkakaiba. Alam mo, ako na ang sarcastic na showbiz talk ganun na. Ako na ang magbabayad. Pumunta ka na kay Ogie Diaz. Oo, mag-workshop ka. Oo. O, Hindi. sarcastic na showbiz talk ganun na. Ibayad mo na lang sa akin yung babayad nyo kay Ogie Diaz. Hindi niya gagamitin. Gagastos siya sa iba. Di ba? Oo. Ulitin mo, showbiz talk ganun na sarcastic. May bayad. Babayaran mo ko. Oo, sige. Magkano? Diniposito mo na si check ko. Alam mo, Tito Louie, hindi na nga natin ituloy yan. Datong na naman yan, tell me. Alam mo, Tito Louie, yung... Ayan na naman si Gorgie, kadaldala niya. Napakadaldal talaga dito, no? Ang Diba? sarap gupitin ng muso. Alam mo siya. Sa pagkalutang niya, palibasa pare-pareho lang ang acting niya, Day. Kinuha niya yung cheque niya sa taas. Tapos sabi doon sa Chuchu, doon sa cashier, sabi niya, anong pangalan? Rula? Sabi daw ganon. Sabi naman niya, oo daw. Yung version ha. Version. Dahil pinirmahan niya yung voucher na kinuha yung cheque. Cheque ko yung kinuha. Hindi man lang niya tiningnan ang pangalan, hindi man lang niya chinek or whatever. Tapos sabi niya sa akin, kunin mo na yung cheque sa taas. Dalawa, ano yun? Sabi niya, meron na tayong cheque sa taas. Chuchu. Sabi niya, ganon. Ako naman, sige, kunin ko. Nung pati-check ko na nakita ko may pirma ang voucher, pirma niya, Day. Tapos may tumatawag na sa akin sa bangko siya, i-deposit niya sa account niya. Chinek nung teller. Check ko, i-deposit niya sa account niya. Diba? Alam mo, kapag sa dami ng pera mo talaga, hindi na tinitingnan dahil ang pinipirmahan. Loaded kasi ang ganda-ganda ng mga nanonood ngayon ng kanyang vlog, ha? Oo, madami siya talagang datong siya. Marami talaga siyang datong. Parang kiber niya kung may nakuha yung check o wala. Alam mo, sinisira-siraan ako ni Gorgie. Paninira ba yun? Samantalang, diniposit ko para sa kanya, wala siyang ginawa, Day. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, nandiyan ka na rin lang sa bangko, i-deposito mo na sa account ko yung cheque ko. Nandiyan ka na rin lang. Di ba? Mas practical yung Tito Louie, di ba? Kaya thank you very much ito, Morley. Di ba? Tapos sinichismis niya pa akong ganon. Oo, hindi naman. Oy, marami nang nakikinig sa atin, nakatutok sa atin, ha? As usual, andun na naman si June Lali na nagbantay, I'm sure, kay Raymond Gutierrez sa nag-taping sa agenda. Pinalabas ang kanyang guesting kanina. Sa Billionario News Channel. Oo, na ang duda ng iba, si Raymond na ba ang ipinalit kay Matilde Ducelli? Sana ako, gusto ko si Raymond. Pero in fairness, wala pang Matteo Gudicelli sa Billionario. Nililigawan na si Raymond. Tsaka in fairness, ako di ko pa napapanood sa Billionario ngayon si Raymond. Pero, bakit talaga? Kung ang pagbabasihan, yung pag-host, hosting, Day. The best among the best. Kasi sa pinakamagaling, magaling si na Raymond. siya. Ever since S-Files. Magaling siya. I've been watching him. Diba? Nasa S-Files. Correct. Sila ni Lynching. Yes. Very good. At kasama ni June Lali nakikinig sa atin ngayon, si Mars Sagun sa Barcelona. Diba? Dumaan kaya... Hola, Yes, buenas noches, mi amiga. Yes, dumaan kaya sa Barcelona si Bea Alonso. Na finally pinost ni Bea Alonso sa kanyang social media account ang kanyang mga lakad, ang kanyang ipag-iikot niya sa Europe, 'di ba? Kung saan. Ayan, ang galing-galing ng base natin. Oo. Ang alam mo, ang galing-galing ng ating tech, of course. Para ang iba diyan, hindi ko alam kung may kuha siya diyan sa Spain na supposed to be ay doon sila ikakasal ni Vincent ko. Ang kilala ko lang kasi na lugar na nakuha niya sa Amsterdam, tsaka yung sa London.
Yun yung medyo familiar sa akin, yung mga napuntahan yan. I think ito Barcelona ito. Kasi marami nakapansin na wala na siyang suot na singsing. Tanggal na. Na engagement ring Parang nila wala supposed to talaga, be. no? Tanong nga kung Vincent sino yung ko. papasalamatan lang namin sa RHTV. Oo, Kung sino na sa RHTV natin na ang gagaling talaga nila, no? Ako nagpadala niyan. Ay, akala ko hindi ikaw. Oo, syempre mabilis lang sila. Alam ko. Oo. Si Billy, si Jerry, ganon. Hindi, sa radio Pero yan. thank you, RH Sa TV, wala akong masyado. Sino sino nga yun? Sa TV? Dalawang Jerry. Ayun. Pero sa totoo lang ha, Okay. marami ang naawa kay Bea Alonso nung magbalik taping ito para Balik sa work na siya, sa para Jimmy. sa Whispers from Heaven. From Heaven, oo. Oo. At ang sabi ng mga tao, hindi daw ganon kasigla ang naturang aktres sa pagbabalik nito sa Whispers from Heaven at mararamdaman mo raw yung matamlay ang naturang dalaga. Siguro, dahil nga sa pangyayari na naudlot na naman ang panibagong isang dibdib niya. Di ba? Hindi naman natin masabi talaga, confirm kung naudlot nga ba or minove lang. Kasi, walang di naman sila nagsasalita. So, abangan na lang natin. Pero yun ang mga usap-usapan. Hindi natin. Ako talaga hoping pa rin ako na matuloy ang kasal. Sana talaga magpapakasal na sila. Yes. Oy, thank you dyan sa ating text sa TV, si Japs, si Aljon, and si Jeannie. Yes. Dagdagan lang natin ang kwento. Parang ang gagwapo ng mga pangalan nila, parang makute sila ha. Si Japs, si Aljon, and Jeannie. Dagdagan lang natin ha. Handang-handa na nga daw ang lahat. Pati ang glam team at nice print photographer na lumipat sa Spain. Pero hindi natuloy nga daw. Nagbalik na dito yung mga pati yung mga kaibigan niya ni Vincent nagbalik ko, na parang rito bumalik na sa rito. Pilipinas. So, hindi ko lang, baka may move or what? Hindi ko alam. Or, ba't nagbalikan? Bakit walang si Gorgie, ako, ang ano ko dyan sa showbiz, kahit na anong lihim mo, maglilik at naglilik pa rin eh. Hindi pa, sa tinagal-tagal ko sa showbiz, kahit na anong lihim, Tito Louie. Lalabas talaga. Naglilik, lalo na ganyan yung matagal na. Hindi, kasi ano pa lang naman tingnan na, wala pang isang buwan. Malay mo, baka lumabas din isa sa mga araw na ito or baka sobrang ano lang. Hindi ko alam. Kasi ako very positive pa rin ako na matutuloy ang kasal. Ako naman iniisip ko matuloy o hindi, pakialam ko dahil hindi naman ako ikakasal. Ang akin may pakialam ka, Tita Morley, dahil binabalita natin. Hindi, sa personal nagagamit natin sa programa. Sa personal ko, wala akong pakialam sa kanila. Sa trabaho, bakit meron. ganyan ka? Bakit na naman? Bakit ang sama ng ugali mo? Masama ka kaysa sa akin. Tandaan mo yan. Kaya ka kinakarma eh. Mas lalo ka. Tingnan mo. Nagmamatcha ka sa kasal? Alam mo, dagdalera. Alam mo, Tito Louie, napakawalang iya ni Gorgie talaga. Siya yung pinakawalang yung tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Bookingera. Grabe ka. Ano kung walang iyaan yun? Sabi nga ni Bobby, ayan, nagkwento ka na naman. Sabi, naisip ko, oo nga. Alam mo, sarap gupitin ng nguso ni Gorgie talaga. Alam mo, kung may magugupit ko lang ang nguso niya, dahil matagal ko nang ginupit yan. Grabe ka. Napakadaldal. Huwag kang magkakamaling magkwento. Tapos sabi sa akin ni Bobby, ginanun ako ni Bobby, ayan, nagkwento alam mo, ka na naman. nagkwento si Tita Morley, experience siya nagninong sa kasal. Sabado ng gabi yun, nandun kami sa recital ng Bryce Entertainment Productions, sina Annalisa Aklan. Hello, magandang gabi dyan sa Tondo. Nagsimba ako kinabukasan, linggo. Sa simbahan ako, naalala ko, tumatawa akong mag-isa. Nasa loob ako ng simbahan, day. Naalala ko lang yung kwento ni Tita Morley. Tumatawa akong mag-isa, hindi ko mapigilan. Oo. I-share ko, Tito Louie. Ikwento ko, atin-atin lang, wag mo ikwento, Tito Louie, sa iba ha. Tayo lang ha. Kwento ko ha. O Tita Morley, kwento ko ha. Oo. Kakasuhan kita. Nagninong siya sa kasal. Tito Louie, may kwento yan, atin lang yan ha. Wala namang ibang nakikinig. Oo naman, no? Hindi ko, Oo. Hindi naman ako. Oo. Hindi ka magsismoso.
Tatawa ako. Nagninang. Nagninang sa kasal. Ano nangyari? Nagninang siya sa kasal. Bayan mo na! Nagmamarcha na siya. Kalagitnaan na nung sa aisle na nagmamarcha. Nagtataka siya, bakit hindi na pantay ang lakad niya? Masakit nga yung tuhod niya. Hindi na pantay yung lakad niya. Yun pala. Naiwan na dun sa dulo yung swelas na isa yung sapatos. Natanggal. Alam mo, ang ganda ng lakad. Sa simula ng lakad niya. Sa simula ng marcha niya, ang ganda pa naman ng ayos siya. Alam mo naman, di ba, tita mo, lalo na magdininang sa kasal, di ba? I'm sure mas bongga pa dyan ang suot niya. Sa simula, ang ganda ng lakad niya. Tsuk. Sa attitude pa, ha, yung lakad. Kalagitnaan, hindi na pantay ang lakad niya. Aray ko. Yun pala. Ang nangyari sa kanya, nagiging 5'1", 5'2", gano'n. Yes. Natanggal yung swelas. Ako na nga magkukwento. Ato, yung di ba may lagi ako binabate ang pangalan, Alice Manuel Cabasan. At ang asawa niya si Edwin Cabwire. So, ikinasal yung anak nila. Movie fans kami. Anak nga ba yun? Parang anak. Handang makipag-aw. So, kinuha akong ninang. So, effort naman ako sa pagbibihis, Tito Louie. Bumili ako ng bagong suit, mga itim. Tapos, tinernuhan ko sa loob ng parang red na damit dito, red. Tapos, meron pa akong parang karpang ganon. Tapos, inilabas ko yung pinakamahal kong sapatos. Paris, ang made in Paris. Maganda. Pinakintab ko pa, Tito Louie. Kinuskus ko pa. Eto na, nasa aisle na kami. Nasa ano na kami. Mga ninong, marcha na kami, Tito Louie. Marcha na kami, di kuha picture, tapos pauwi na kami, yung marcha ulit pabalik na yung galing na doon sa bakit ang lakad ko ika ano nangyari sa akin? Ba't paika-ika ang lakad ko, Tito Louie? Tapos ika-ika ako, day. Alam mo, nagkatinginan kami nung nila Alice, Betria Teoyao, Silvia Santilla Rodriguez. Okay. Dahil Tito Louie, yung swelas ng sapatos ko. Buong swelas, Tito Louie. Anong takong? Buong swelas. Buong swelas? Nandoon sa red carpet. Naiiwan. Akala ko nagkaganon dahil nga nakwento mo sa amin na masakit ang yung tuhod. Kaya sabi ko, ika-ika ka ng ganyan. Yung paladay, wardrobe malfunction. Matagal lang kwento yun. Napagkwentuhan lang namin nila Gorgie. Tapos, ang nangyari nun, Tito Louie, sabi nila Beth at saka nila Silvia, kunin daw. Sabi ko, wag na, nakakaya. Alam mo, ipakwento mo sa kanila, hindi nila nakakalimutan talaga. Di ba yung sapatos o tsinelas, di ba, Tito Louie, pag matagal na nakatago, di ba, parang nag-warp, parang mag-deteriorate yan. Oo. So, kahit sabihin mo pang mamahalin yun, naalala ko nga sa Hong Kong, gusto magpalusot ni Nay Lolit, patawarin nawa, di ba? Sa katatago ng mga tsinelas niya, kasi si Nay Lolit, ang ugali niya, hanggat hindi pa nasisira yung tsinelas, ay hindi niya papalitan. Hindi niya itatapon. So ang daming nang nagreregalo sa kanya, nakatago lang 'yon. So yung ano niya, Prada na tsinelas. Prada na tsinelas na parang goma, na para siyang goma.
nag-ano na siya siguro sa init. So parang na-deform na, parang naano na siya, parang nanguluntoy na yung Wilted. yung tsinelas. Nagpunta kaming Hong Kong, dahil dinala niya. Tapos gusto niya papapalitan doon sa sa sobrang tagal. Hindi niregalo sa kanya yun, hindi naman yun binili doon sa Prada sa Hong Kong. Gusto niyang papalitan kasi di ba ang iba naman talagang mga mamahalin ng mga product, ng mga signature na mga gamit ay kahit saan ka magpunta pwede nilang palitan, di ba? Pag ganyan talaga. Talo may resibo ka. Gusto niyang papapalitan kasi nga daw nasira, ganyan. So, hindi pinalitan kasi may resibo ba? Hinanapan ng resibo? Wala. Sure kung doon ba binili or whatever, ganyan. In other words, hindi pinalitan. So, tinakot niya. Okay, sabi niya, if I'll change it, sabi ni Lolit, sabi niya, I'll just post it in my social media account. Sabing ganon. Oo. Tahimik kami ni Jojo Gaminete. Tahimik kami. Tapos, paglabas namin, Nay Lolit, may social media account ka ba? Tahimik ka na dyan. Quiet ka na dyan. Sabi ka na, wala naman siya nung time nun. Wala siyang Facebook. I just post it on my Facebook. Sabing ganun, may Facebook account ka ba? Wala naman. Ganun ang drama niya dati. Gusto niya, kasi nga, ang daming nasira ang kanyang mga sapato at tsinelas at saka iba pang bag dahil sa katapago. Kaso malangit na ang kaluluwa ni Manay Lolit, di ba? Oo. Naniniwala ako dyan dahil may kwento nga Tito Louie and Gorgie na nangaharbat siya ng mga hotdog, ng mga tosino. Inilagay niya sa rep. Gustong-gusto niyang tinitignan sa rep na punong-puno yung rep niya. Nagsisiksikan sa freezer. Ito, Tito Louie. Kapatid niya tsaka si Joey Marquez. Nagluto ng hotdog. Oo. Nagluto niya hotdog nilang pulutan. Niluto niya yung hotdog. Natunaw doon yung hotdog. Sobrang tagal na. Yung yung hotdog, nagkabisak-bisak yung bagong kadurog. Nalabsa na. Oo. At ang natunaw, yung tosino. Oo. Wag na lang yan, sira na yan. O tosino na lang. Natunaw yung tosino. Ewan kung ilang taon na yun doon sa rep na yun. Alam mo, nakarelate. Tanungin ninyo ako, ang dami-dami kong alam na anecdote tungkol kay Nanay Lolit kasi matagal ko siyang kaibigan. True. Dahil mauubos ang programang ko sa tulad ng tungkol sa kanya. Alam mo ba yung kwentong reporter pa si Manay Lolit? Yes. Nung nang-news? Yung nag-raid? Yung mga drama niya sa Amerika, ang dami-dami dahil. Pina-blind item ko yan kay Salve Asis. Pagkatapos, andoon sila Lolit. Ay, ako yan Ba't nyo ako binablind item? Pagkatapos, iba na naman. Ako yung binablind item. Siya lahat dahil ang blind item. Ang gustong-gusto ko kay Manay Lolit, alam nyo, yung reporter pa sa news, sumama sa raid ng mga putateg. Ito na, tinext na ni Jun Lalin. Tinext na ni Jun. Yung raid sa sauna, sabi ni Jun Lalin, na nakarelate din daw siya sa kwento doon sa sapatos. May nangyari daw ganyan kay Pops Fernandez. Hindi ko alam kung ano nangyari. Oo, anyway. Tapos Tito Louie, hinuli si Manay Lolit pinusasan. Hindi hinuli yung mga yung mga doon sa kasama siya. Sinama niya pagkamalan siyang pagkamalan siya yung mga hostess doon sa Pinagkamalan siya process. Kasi naka-mini-skirt siya lagi, di ba? Huli rin siya, Tito Louie. Reporter pero nahuli siya. Napagkamalan siyang hostesya siya. O, di ba? Ang dami ko alam na i-share kay Nay Lolit, pero saka na yun. Totoo. Si Manay Lolit, teka, may kwento ko lang una. Si Manay Lolit, talagang parehong-paro sila ni Gabi, almost the same. Nagdadala nag-iimbak ng pagkain. Nanghaharbat din. Tapos nag-iimbak. Naalala mo yung kumain tayo? Ang sarap ng kain natin ng chocolate. Expired.
Ano kami sa sa kulungan. Dinalaw namin si Senator Bong Revilla. Hindi, tsaka birthday ni Nay Lolit At birthday ni Doon siya Manay Lolit. nag-birthday, oo. So nasa kami bilog na lamesa, sama-sama. O tuwan-tuwa pa si Manay. Galing kay kay Gabi, itong chocolate kainin natin. Eh, dumating si Gabi. Oo nga. Dumating si Gabi, tapos yun ang regalo ni Gabi, chocolate. Chocolate binigay sa amin. Oo. Umalis na agad ba si Gabi noon? Hindi, nagtagal. Pagkaalis si Gabi, tsaka natin binuksan yung chocolate. Oo, tama. Pag alis ni Gabi, binuksan namin yung chocolate. Kainan ng chocolate. Oo. Sino nakapansin na Si Alan Jones. Oo. Expired, Tito Louie. 1 year expired. Expired na. Parang magto 2 years na yata yun. Masagal na talaga, Tito Louie. Tagal na. Hindi nila tinuloy ang pagkain. Oo. Pero ikaw kinain mo ba? Kinain ko, Tito Buo Louie. buo niyang kinain. Hindi siya naapektuhan. At walang nangyari sa tiyan niya. Wala. Gumanda pa ang kilay niya dahil inggit na inggit si Ami Austria sa pagkaguhit ng kilay niya. Ang perfect mo naman magguhit ng kilay. Talaga aliw na aliw si Ami sa kanya, tumitingin sa kanya na nagkikilay siya. Sabi niya, perfect mo magkilay. Pantay na pantay. Sabi niya, Hindi na alam ni Ami na may mga araw din na hindi pantay. Kagaya ngayon. Ngayon, hindi masyado. May kalat dun sa isa. Hindi talaga. Kasi masapantay niya, hindi siya pantay. Mataas yung kabila, mababa ang kabila. Ang inisip ko kasi niyan, para maabot naman ng mga matataas na tao, yung nasa taas. Yung mga mababa. Kinalaman ng kilay. So, matataas na yung mga tao. mababa. Para sa mga mababa. Yung nakantabay sa atin sa Facebook Live, naghihintay na sa'yo. Yes! Oo, kasi kanina pa sina Arnel Relampago dyan sa Kalibo, si Conitan Aguilar, and of course si Tita Aida Espiritu. Sabi ni Tita Aida Espiritu, hindi ka raw bagay maggalit-galitan. Sabi ni Tita Aida, kasi siguro sweet na sweet ang dating mo, Tito Louie. Yes. Tita Aida, one of these days, gusto kitang makilala rin. Yes. Si Connie Chan Aguilar, hello sa inyo dyan. Ligaya Angki dyan sa Alaska na may niluluto na namang bago. Si Gilbert Montejo, sa nakikinig kasama Pakibati daw. Always na nakikinig si Arlen Montejo at ang buong Montejo, Naz family from Antipolo City, Rizal. Hello. Ay, Antipolo. Yes. Marilyn Guzman, hello. Jojo Maquinduran, Mabalot. Vasey Bunsoy, hello sa inyo dyan. Tita Becky Villanueva Tezuka, kamusta dyan sa Japan? Si Der San, hello sa inyo dyan. At saka si parang basang sisus dito ko sa inyong dalawa. Parang basang sisiw daw ako kanina nung nag-act. Si Odio Narvaez Rodriguez, hello. Ronnie Cruz ng San Juan City, John Totoy Maranan. Only in the Philippines, dalawa ang Senate President. Oo nga naman, Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa ating bansa? Oo. Dear, yes, Marife de la Cruz, Florbe Fernandez, Joel Yap, Shari Picho dyan sa Seattle, Washington, Tristan Wyatt Gulay, Miggy Falier Villa, Vasey Bunsoy, Nanay Rose Fernandez, nagpatawa na naman si Tita Morley. Gina Sembrano, sabi ni si Francisco Antonio Ramirez Garcia, si parang yung nanay ng isang sikat na singer-actress na namigay rin ng chocolate sa dressing room na expired din ang pinamigay. Nanay daw ng sikat na singer-actress. Ay, parang kilala ko yan. Ogie Narvaez Rodriguez. Hindi lang chocolate, pati pa rin mga chichirya. Alam ko yan. Di ba dito sa Star City dati, sa yung namigay ng leche flan na sira? Nakatutok din si Marife de la Cruz at ang ating Canada na viewer natin, si Frank Crawford. Si Frank Crawford. United Kingdom, Ed Campos. Okay. Ay, sandali lang. Yung Slovakia, alam mo, birthday niya ngayon. Happy birthday! Tina Ruiz. Happy birthday, Tina. And of course, Joel Yap, sabi mo kanina, at ka Eric Angeles, at saka Yolanda Acobago. Thank you. Uy, grabe daw ang lakas ng bagos. Mahal na mahal naming kapatid. Manang Nenita, Alejandro Heresa. Happy birthday, Happy sister. birthday po. Ang dami na natin binate, yung mga nanay, hindi pa. Of course, siyempre, save the best for last. Sabi ni Tita Becky Tezuka, katatapos daw ng bagyo doon sa Japan, na napakalakas yung doming na dumaan dito. Sobrang lakas doon sa Japan. Buti sa atin maraming lugar na nag-brown out. Rina Alcantara May, dyan naman sa Texas. Norcona ba?
Ang ating mga nanay, Yes. bago tuloy-tuloy sa ating chikahan. Yes, batiin natin ang ating mga nanay. Si Mami Sherry Ramirez. Hello, Mami Sherry. At syempre, Tito Luwin Gorgie. Of Of course, course. ang napakaganda matalino. See you tomorrow, na- Joyce Ramirez. Joyce Ramirez. At si Mama Norma Karingan. At ang pambansang nanay, Tito Louie. Ofelia Caringal Kanina Calvelo, pa, hello. day. Na si- Linda Asonsa. Kanina pa dahil nalaktalakan si Florbe Fernandez. I'm Abay, sure. bakit? Ang tagal-tagal, ha? Diyos ko, mabagal Si Florbe Nora Fernandez. Dayag Hilario, hello sa inyo dyan. Rina Alcantara Si Mili. Ray Ismilia, binabati natin. At si Regina Otero. Si Kagawad Maria Teresa Nor- Danglang. Binabati natin. Tuloy-tuloy natin yung mga supporters sa Ilocos Norte, lalong na sa City of Lawag. Si Mami Grant Aracel Mandaclaso, Ding Ray at saka Grace, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Denon Reyes, of course, Attorney Sandy Corpus, Dexter Pasion, at Cesar Mangawil. Ayan. Gorgie, kaysa sinisira-siraan mo ko, ha? Mabuti pa magugas ka muna ng plato. Araw-araw naghuhugas ako ng plato. Naninira ka sa akin. Araw-araw. Maghugas Dahil ka. araw-araw ay may paalala tayo sa ating mga misis. Pwes, maghugas ka! Kaya nga sa ating paghuhugas ng plato, kailangan pong ipaalala sa ating mga misis at sa lahat po na naghuhugas ng plato na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis Talaga? ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, proud user of Smart Dishwashing Paste. Yun na! Yes, laba-laba na dyan. Laba-laba-laba na. Laba tayo, maglaba tayo! Yes, mga Uy, ang mura mami. lang. Ang mura lang, Tito Morley. Ng ano? Yung malaking pack ng Pride. Oo. $199. Tsaka ang bango Oo, niya. oo. Mura lang. Kaya Kanina grocery ako. nga. Mga mami! Laundry Day na ba? Punot na naman ba kayo sa makapit, malikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ang cellphone sa Pride? Easy and worry-free ang laundry sa Triple Stay. Ay, nako, sa Triple Stay, away ang formula. Syongga lang talagang mga matitinding mancha. Based on taste, chocolate, Madden Sibumon Cotton. Gawa ng ACS to. Kaya Gorgie, kapag naglalaba ako para matanggal yung matitinding mancha, yung mga chocolate, Madden Sibum, at iba pa, Day! Pride lang ang ginagamit ko dyan. Beautiful teeth and magical smells ba ang gusto nyo? Yung lahat ay namamangha sa ganda ng yung ngipin. Pagka puti-puti, kumikislap. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras. Tumawag lang po kayo sa 0917-55991. Yes! Uy, si Tita Aida Espiritu, bakit wala ka ng messenger na ano ba, na hack? Yun ba yung na-hack na Facebook account ni Tita Ay, Aida? kawawa Kasi nagme-message siya sa akin sa sa Viber eh. Oo. Yes. Ang hirap kaya mawala ng ma-hack yung Yes. Naranasan mo na bang na-hack ka? Hindi. Ako naranasan ko na. Oo, yung inutangan, ang dami silang inutangan na datong. Oo, naranasan. 'Di ba mabuti lang napagsabihan ko sila. Randy Pasmala, hello, salamat din. Jenny Ibera Peña Florida, hello sa inyo diyan. Bagay na talaga na role na kontrabida kay Tita Morley. Batang Gladys talaga. Yes, thank you. Or Lolang Seni Zabala. Pwede na. Bakit ang magandang bagay na kontrabida? Ha? Bakit ako naging kontrabida? Eh kanina 'di ba nag-acting tayo? Ikaw lang naman kontrabida. Kami ina-acting namin ng maayos. Ikaw hindi mo maintindihan yata yung, 'di ba, ibig sabihin ng sarcastic at saka yung
Disappointed. Bayaran ninyo ako, aarte ako. Bakit? Magkano ba yung halaga ng arte mo? Oh. Pag may luha, 1.5. Pag walang luha, 1 kyaw. Pag dialogue lang, 500. Pero yung luha, isang patak sa kanan na mata. Magkano? 3,000 yon. Mahirap yung ginawa ni Nora Honor na yon. Nora Honor? Ang cheap ha. Ang cheap ha. Siyempre, hindi naman kayo mga producer na malalaking producer. Mga indie lang kayo, kaya... Uy, huwag mo ilang ang indie. Mga indie kayo, hindi masyado malaki. Ang daming magagaling mga pelikula. Kagaya na Coco Martin na galing sa indie film. Ay, napanood ko yung service. Paulit-ulit ko pinanunood yun. Kasi iba naman yatang pinanood mo doon na part, di ba? Oo. Pero paulit-ulit pero kasi nga naka-save sa akin yun. Aminado si si Coco Martin na produkto siya ng mga indie film, kaya talagang mataba ang utak niya. Talaga ang dami niyang mga naiisip. Iba naman sabi mong mataba, ano ka ba? Mataba talaga. Oo, iba ang nasa niya, yung pag gumagana yung utak niya talaga sa mga creative, dun daw siya talaga. Kaya kita mo naman, di ba, idea niya yung mga ginagawa niya sa Probinsyano, sa Batang Quiapo. At this time, abangan natin itong si Gabon niya na itatapat sa master cutter ni Ding Dong Dante. So, matinding bakbakan niya. Oo. So, ito, kinikwento pa dyan, ito pagpapatuloy ng aming chikahan kay Coco Martin, pati kay Julia Montes, ay, sabi niya, iba na yung partnership talaga nila ngayon ni Julia Montes, na si Julia na ang bahala sa mga finances, sa kanya daw creative pagdating sa pag-handle ng CCM Productions. Pero sabi nga ni Jun Lalin, bakit need my TF siya, hindi naman siya marunong umarte? Grabe. Ay! Diyos ko. Ba't kailangan ng TF? Oo. Masahista daw siguro napanood mo, kaya ang nasa isip mo ay mataba. Hindi, doon sa service, sa service, June. Doon talaga bumongga. Hindi nga siya masyadong doon sa masahista. Alam mo yung pelikula ni Coco na masahista, nakailang dalaw ako dyan sa shooting niya. Na ang bait-bait pa talaga ni Coco doon. Mabait naman siya hanggang ngayon. Gusto ko talaga. Kahit sa lahat na naging pelikula ni Coco, service ang gusto ko talaga. Maganda naman talaga yung service. Magandang kwento. Napanood mo doon si Direk Arman Reyes. Oo. Parang siya guluyate siya. Hindi, yung matandang bading na dumadayo pa doon sa mga sinihan para pa service. Speaking of sinihan. Mamaya na muna yan. Tuloy muna natin ang chika kay Coco Martin na ito ang kanyang mapahayag. Ito pang patuloy niyang pagkikwento sa amin tungkol sa relasyon nila ni Julia Montes. Heto po, si Coco Martin. Ngayon, itong mga negosyo pinapasok namin. Kasi ito yung nagiging pundasyon ng namin ng future namin at ng family namin Kasi sabi ko nga, tapos na rin kami dun sa mga yung pagbaguhan kayo, di ba wala kayong nakikita kung di kilig, masasayang Ngayon, every time na may pinupuntahan kami, bukod sa napag-uusapan, ina-appreciate namin ang isang lugar, nag-iisip kami, ano kaya pwede natin itayo yung negosyo? Ano kaya pwede makatulong dun sa future natin? Kaya ngayon, katulad ngayon sa production namin, sa CCM Films, siya talaga, ganun talaga yung key. Kaya sabi ko, ako sa creative, siya sa finances. Which is lahat ng bagay talaga ngayon, yun yung dynamics namin na dapat yung mahal mo sa buhay, yun din yung katuwang mo sa lahat ng aspeto na ginagawa mo ngayon. Which is sa trabaho ko, yun yung mas nagpapalalim ng pagmamahalan namin ngayon. Kasi nga, magkatuwang kami sa lahat ng bagay. Yun po. Yeah. Sa sikat ng araw. Magkatuwang at sa family, at sabi niya. At kung sino yung mahal mo, oo, yun ang katuwang mo dapat sa buhay mo. Oo, yun na talaga Oo Ay, kasama ka ba dun, June? Matagal na. Kasama pala si June nakadalaw sa masahista. Pero obvious. Oo. Hindi, namin naman nila yung relasyon nila. Pero yung may mga yung sa family, chuchu, yung iba pang yun, mga chorva, wala, wheat pa. Ibigay na natin yan. Yes, sa atin, nakatutok natin sa YouTube, si Ronaldo Valdez, Beth Gray, at yung tiga Baguio City, si Jing Montero Natividad. Yes, sa YouTube natin. Wala pa akong YouTube dito, kaya salamat po sa mga nakatutok diyan sa YouTube. Si Frank Crawford parang sa YouTube yan nanonood
Tsaka That si is Bobby, true. tsaka si Bobby Ferrer. Oo. At alam mo, Tito Morley, Tito Gorgie, si Frank Crawford nanonood sa atin kesa Hoda nagtatrabaho at the same time. Bongga. At nakakatuwa kasi natutuwa sila sa mga sa mga ano natin, kung ano mga kalokahan natin. Naaliw na sila. Kaya kasi si Randy Pasmali nagpapasalamat daw siya na at least pinapapanood daw siyang isang hindi kasi seryosong show. sa gitna ng mga nangyayari dito sa paligid natin, sa politika natin, kahit papano daw ay naaliw sila. 'Di ba? Tawag sa atin, happy pill. Happy Peel. Ako naluloka ako din sa mga memes na naglalabasan kay Senator Bong at saka kay Senator Jingo Huwag na lang pansinin yun. Kasi nga, kung ano-ano mga nagawa nila, tapos pinagkakakitaan na nila. Naluloka ako. Oo, kasi nga nagkita daw sila doon sa... Hindi ko alam kung magkatabi sila or ng selda or... Magkaharap ba? Or magkalayo. Kasi kabisado ko na yung lugar na yun pag napupuntahan ko. Meron pa sa taas So hindi ko alam kung sa taas. Pero ang dami pang bakante doon, Tito Marami Luis. pa, oo. Marami pang bakante. Kaya, gusto nga i-occupy ni Tita Morley yung isa. Ako talaga. Ako kaso, alam mo yung bibig talaga. Ano bang kaso naman? Di ba ako makanguso? Oo. Ay, kakaso ko kay Gorgie. Di ba nirenovate yung jail na yan? Dahil sabi bago nila, bago siyang jail. Bagong jail yun na napakalaki. Oo. Yung sa Camp Crame kasi nire-renovate, wala hindi pwedeng patigilan doon. Pero ito maganda ang pagkaka-jail nito kasi mas malaki. Oo. Kaya lang mainit. So, ba't nga sobra mainit init doon? Mainit. Sobra init doon, Tito Luis. Diyos ko, meron ba bang jail na aircon? Tama na yung ceiling fan. Hindi, Tito Luis kasi sa... Pero, Tito Luis, sa mga ibang bansa, katulad yung isang friend ko na nakulong sa Saudi, oo. Maganda daw yung lugar nila doon sa kulungan. Pati pagkain daw, daming pagkain daw. Para kaya minsan, yung ibang nakakulong, parang ayaw nang lumabas. Saka dyan sa kulungan ngayon ni na Senator Bong at ni Senator Jingo Estrada, wala akong nakitang mga halaman, wala akong mga punong nakikita. Hindi kagaya dito sa Camp Crame. Hindi, sa taas, yung sa taas, kasi ang ginagawa ni Senator Bong, pagkagising sa umaga daw, nagmamap siya. Nagmamap siya, parang yun ang exercise niya. Nagmamap siya doon sa baba. Tapos, tatakbo-takbo na siya yung akyat panaog, yung parang yung exercise niya. Sa taas, yung parang may roof deck sa taas. Roof garden. Oo, makikita mo na bundok. Pero hindi kagaya doon. Kaya hindi kagaya doon sa sa Camp Crame. Saan ba siya nakulong? Sa Camp Crame, noong una. Na may mga puno talaga na may mga dadaanan. Kaya siguro malamig. Dito sa kulungan kasi matagal na rin naman talaga doon. Yung bago kasi yan. Parang init talaga doon. Kasi wala nga mga puno. Ang init talaga sa totoo lang. Tatagaktak ang pawis mo, Tito Luis. Tapos paglabas mo sa yung paglabas mo pa ng kulungan, Diyos ko, dahil para akong himatayin sa sobrang init. Kasi parang walang shade, walang Wala, Tito Luis. Yung mga nag-aabang doon, mabuti kami kasi syempre, celebrity, sila, di ba? Mga kilala sila. Kaya may hiwalay sila na listahan, di ba? May hiwalay sila na listahan doon. So pag kay Bong Revilla po kami, diretso ka na, lista ka na doon, ganyan. Hindi ka pipila. Yung sa mga simpleng mga nakakulong, nakapila talaga sila. Kasi ang daming nga nakakulong. Hindi, kaya naman tayo nakakadiretso na kasi na yon. Hindi, kasi nakahiwalay sila ng listahan Pero doon sa mga common na mga na prisoners, sa mga PDL, ay pila talaga yung mga dalaw. Pila rin naman tayo Pumila rin tayo, pero hindi ganun kahaba ang pila. At saka sa loob na tayo pumipila, sila sa labas, ang init talaga, Tito Luis. May pilahan pa sa lab. Di ba yung pilahan doon? Yung upuan doon. Wala naman tao nang dumating. Nagkataon lang nung pumunta tayo. Pero ako, ilang beses ako nakapunta doon na kasi nung pumunta tayo doon, wala akong nakita. Subukan mo pumunta ng linggo. Napakarami. At ang hirap pa mag-park, nakakaloka. At gusto ko lang pumunta doon, Tito Luis, ang babait ng mga pulis. Talagang kinakapkapan ka. Oo, kinakapkapan kami bago pumasok. Check talaga yung parts ng si Tita Morley, pag kinakapkapan ng pulis doon, lalo na kung may itsu-itsu yung pulis na bagets pa,
tagalan mo pa. Sabi sa pulis, Ano ba tagalan mo yan? pa, sir. Tagalan mo pa. Tapos nag-request ako, siya po, kapkapad din niya ako, baka hindi mo nakita. Oo. Nagpapakap-kap pa sa ibang pulis. Diba? Oy, showing na ngayon. Kamusta na kaya ang Love Ngo? Ngayon ang showing, di ba? So, ano ang tsikahan ninyo doon ni ano? Wala, in-invite lang niya yung mga tao. Tapos, ni Gerald Napoles. Na tuwang-tuwa siya sa dami ng mga tao na naroon. Ipakita nga natin na, ayan. Naka-ready? Ayan, naka-ready. Ayan, pakita nyo na naman dyan na ano, ayan. yung bubong. Ayan, lagay po natin ng sounds. Ayan. Okay, lagyan natin ng sounds. Ayan yung tsikahan namin. Congratulations. Thank you. Ano masasabi mo sa mga tao ngayon? Masaya po, masaya. We are blessed and thankful. Sana kumita ang pelikula. Sana mas marami pang kapanood. Pero, ano masasabi mo? Ay, naku, maraming salamat. Nandito ka. Yes, at sa suporta mo lagi sa akin, sa aming lahat. At ayun, I think it's deserved ng pelikula mapanood ng maraming tao. Invite natin yung mga viewers. Guys, bukas na po, June 3 in cinemas nationwide. Please watch Love Ngo. Thank you. Kailan na tayo matutuloy? Kasabay din nag-showing nito yung... Araw na to, ha? Oo, nung kanina lang ay nag-showing din itong habang nilalamo ng Hydra ang kasaysayan. Oh. It's parang may pagkapolitika at maganda yung pelikula. In fairness talaga, panoorin nyo. Pero, malakas po ang mga pelikula nag-showing nung nakaraang linggo. At nandun nga, oo nga pala. ipinalabas ang pelikulang, Si Pangilinan. ang pelikulang Tayo sa Wakas ng Don Bell, ni Donnie Pangilinan at ni Donnie Pangilinan at ni Bel Mariano. For 1 week, sa first week, ang kinita ng naturang pelikula ay umabot na ng 59 million. Wow! Ang At kinita tuwang-tuwa nila niya. for 1 week. At syempre, tuwang-tuwa niya si June Lali. Yes. Tapos, ang Colony, isang Korean film na parang mala Train to Busan, ay naka 77 million. Naka 77 million siya. Wow! Oo. Naka almost 20 million naman ang isa pang pelikulang Obsession. It's a foreign movie. So, sana po tuloy-tuloy na malakas sana itong mga pelikulang pinapalabas natin sa mga sinihan. Sana. Diba? Yes. Unika iha ko, magandang gabi. Aha. Okay. Kay Betria Tioyaw, I love you so much, my friend. At kay Silvia Santillan, and of course kay Magnolia Lumba Fortuna. Thank you so much mga ma-friend. Yun na, wala na po tayong oras, magpapaalam na po tayo. Dasalin po natin ang ating gabi-gabing ipinapanalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Sa saliw ng awiting, mercy and sa Panginoon patawad po ni J.B. Ret Pascual. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay na mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at sa buong mundo. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi pinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward yan, ang magmahal na magulang. Sa bawat pananakit, masasakit na salita, paglaban at pagmumura mo sa iyong ama, ina, magdudulot iyan ng anxiety, depression na naghahatid sa maagang kamatayan. Huwag niyong gustuhing mamatay ang inyong magulang dahil isa lamang po ang ina at ama natin. Hindi po yan susi na may duplicate at magagawaan ng duplicate. At sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao na may
problema. Ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag, hindi pinaabot, hindi pinaanod sa kanal, hindi itinatapon kung saan-saan. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos sa atin. Ako po si Morley Alinio. Hello muna kay Belen Ledesma na humabol. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.